Kumusta mga ka-RE? Ngayon gagawin natin yung pinangako ko sa inyo na video kung paano gawin yung pagkakabit ng inverter doon sa ating RE. Okay? Para pagka brown out ay meron tayong magagamit. So, ang isa dito na nakahanda sa akin ay meron siya ritong pinaka switch na ginawa ko. Ito. Yung switch na yan ay para full switch to, para paganahin yung ating inverter. So ngayon tinanggal ko muna para ipakita sa inyo kung anong klaseng inverter ba yung aking ginagamit. So ating bubuksan ito. Buksan natin. Okay. Yung battery ay nagpalit na ako ng battery, hindi na yung stock na yan kasi mahigit ng 3 taon yung aking RE, kailangan na magpalit ng bagong battery. So ipakita ko sa inyo yung inverter na sinasabi ko. Okay. Ito yung inverter. Ganitong klase siya. No? Doxin. China made lang naman ito. 2000 watts. Pero I'm sure hindi talaga 2000 watts ito. Hanggang ano lang siya, 200. Tanggalin mo lang yung isang zero. Yan, 200 watts lang yan. Pero anyway, magagamit pa rin naman natin yan kahit na 200 watts lang. Yan yung saksakan nya. So napakahalaga na importante na meron tayong konting kaalaman patungkol sa paggamit ito, kasi ito ay gagamitin natin bilang kapalit sa generator. Imbis na bibili tayo ng generator na napakamahal, 5,000, 15,000, pagka brownout, ito magagamit na natin to. Pwede na to sa ating RE gamitin. I-connect lang natin dyan gamit yung clip. Ito kasi ay tinanggal ko na, no? Tinanggal ko na ito para sa ganun ay isa-isa ko maipakita sa inyo. So isa rin na napakahalaga na mayroon kayo ay yung connector nya. Okay, connector dito para isasaksak doon sa plug papunta rito sa may power supply. Okay, papasok sa loob ng bahay yan. So ang kailangan natin, okay, may battery ako dyan. Ito yung luma kong battery pero pwede pa naman yan. Ang kailangan natin ngayon ay yung plug, male plug. Okay, yun natin. Pakahalaga yung meron kang male plug na ganito. Dalawa siya, parang sa generator din, na isasaksak mo siya dito pag umaandar na, sasaksak mo dyan, and then yung isa isasaksak natin doon sa power supply. So ganun po yan. At ito pa yung isang napakahalagang bagay na dapat nyong tatandaan. Ito pa yung sinasabi ko sa inyo, napakahalaga nating tatandaan. So kinakailangan yung breaker natin, alam natin yung function. Ito yung main breaker, no? Ito yung main breaker nya. Ito yung breaker na para sa ilaw, that is 15 amperes. Tapos meron tayo dito na 30 amperes. Ito ay para sa mga CO. Yung ibig sabihin ng CO, convenience outlet, na yung saksakan. Magkahiwalay sila ng breaker. Itong breaker na kulay blue na napapansin nyo, ito yung galing doon sa labas, no? Galing sa labas yung connection natin doon, kasi extension lamang po yan. So tingnan natin, galing tayo doon sa may harap doon. So extension yan, galing papunta yan dito sa harap yung ano, yung wire na yan. So makita nyo, dyan natin yung isasaksak, pero kinakailangan papatayin natin yung breaker, no? Yung main breaker na ito, bago kayo magsasaksak doon, kinakailangan itong main breaker ay nakababa dapat yan bago kayo mag-ooperate doon. So ang dapat nyo gawin ay ito ay kinakailangan ay patay. Wag kayong magsasaksak doon sa inverter nyo nang naka-on yung main switch nyo. Kasi baka biglang magkailaw, papuputukin niya ngayon yung nandun sa RE mo, papasukan niya ng kuryente na 220 volts. So mahirap yon. So kinakailangan, eto, merong importante sa lahat na merong kang main breaker na kung saan ay iyong papatayin. Para sa ganun, magagamit natin yung inverter natin. Parehas lang na sa generator yan. So yun ang lagi nating tatandaan. Okay, tuloy natin ngayon. Ito yung battery natin ng RE, para makita nyo ng maliwanag. So ito yung inverter natin.
Ulitin ko, 2,000 watts lang yung nakalagay dyan. Pero ang talagang output niyan hindi talaga 2,000 watts. Siguro maaring itong ano na to, inverter na to ay maaring imitation siya o hindi talaga yung first class. So pero pwede natin i-testing. So halimbawa ito yung battery ng RE natin. Ganyan po yung connection niyan. So positive. Okay, ang connection positive sa positive line. Pupunta siya dyan sa red. Okay. Yung black naman po, itong black ay papunta naman siya ng negative. So ganun lang kasimple sa connection natin battery natin sa ating RE. So pagdating po niyan dito, mapapansin nyo, no, nakailaw na kaagad yan, saksakan ng LED. Okay, USB. Pwede nyo magamit yan. Now, pagka kailangan nyo nang gamitin, gagamitan nyo siya ng ganitong cord, ganitong plug, male plug, at napaka-importante na malaki yung inyong wire. At least, yung gauge niya is 14. Okay, 14 po yung gauge niya. At sa magkabilang dulo niyan ay parehas silang male plug. So yun yung gagamitin natin. Para sa ganon, isasaksak natin to dito, no? Pero bago nyo gagawin yun, katulad ng sinabi ko kanina, dapat yung main breaker nyo ay patay. Okay, yung main breaker natin doon sa loob ng bahay, dapat nakababa siya, patay siya. Okay, pagpasak nito, no, power supply natin, yan. And then yung kabilang dulo, ito ay doon sa outlet natin doon. Kasi yan ay karugtong doon sa loob ng bahay. So mapapansin nyo, no? Diyan nyo isasaksak sa plug na yan. Okay, yung CO. Sasaksak nyo dyan. Direkta na yan na connected dito. Okay. Now, kung nakakonekta na yon, saka nyo palang i-open, isi-switch itong power on. Pakinggan nyo po. Oh, tumutunog na yan. Ibig sabihin, may lumalabas na ditong kuryente, no? Malakas yung kuryente niyan. So kung mapapansin nyo, hindi nyo dapat hawakan yan kasi 220 yung voltaheng ilalabas niyan, no? Para safe ay hindi nyo dapat na i-on yan o gagamitin hanggat hindi po nakasaksak. Okay, bubunutin muna natin. Mapapansin nyo, red, umiilaw yung red. So ibig sabihin, pag ganyan, mahina yung battery nyo pag umiilaw yung red, no? Ibig sabihin, mahina yung battery. Natural na mahina yan ngayon dahil sa ginagamit natin na hindi siya nakakonect sa RE natin. So napakalaga na konektado yung RE, ibig sabihin nag-idle siya. Para sa ganun masuplayan yung battery. So ganun yung dapat natin gawin, isa-isip, para pagka ginamit natin, hindi madidrain yung ating battery. Sinusuportahan pa siya ng RE para sa ganun ay kumarga. So ating tetestingin, ating susubukan ngayon dyan sa sasakyan kung ano yung outcome o ano yung voltahe na kaya niyang ilabas o ibato. Okay, doon na po tayo. Okay, ating i-connect ngayon yung ating inverter dito sa ating battery. So, pansinin muna natin yung ating supply kung gaano kalakas. Okay, bubuhayin natin. Lagay natin sa neutral para mapaandar natin. Okay, naka-neutral na siya. Itong aking sasakyan ay carb type po ito. So para gumana yung ating sabi natin ay malaman natin yung voltmeter. Ito yung voltmeter natin. Switch natin. Okay. Malaman natin yung lakas ng ating battery. So nasa 13.0 po siya. Yan, ganyang kalakas yung aking battery ngayon. 13.0. Patay po yung makina niyan. So, bago natin ikakabit yung inverter, kinakailangan i-start muna natin. Dapat tumaandar yung sasakyan. At kung hanggat maaari, huwag natin gagamitan ng mga lightings, ilaw, para sa ganun hindi bumaba yung voltahe. So, atin pong i-start. Okay, nag-start na po siya. At ang voltahe natin is 12.7, 12.8. Umaandar po yung ating RE. Pataas po ng pataas yan, 12.9. Usually, ang carb type kasi ay naglalaro ang kanyang voltahe sa 13 pagka naka-idle, no? Pag naka-idle, yan yung pinakamababang idle namin kasi umaabot siya 12.5, maganon. Now, sa mga FI, nakaset na kasi sa kanila na 14.5 yung output power nila sa idle. Kung mapapansin nyo, 13.1 lang yan.
pero umaandar na. Now, babalikan ko sa FI. Ang sa FI ay nasa 14.5. Kung nyo papansinin, 14.2 hanggang 14.5 yung idle ano nila. Yung idle nila. At lalabas ng voltahe nun ay 14.5. Now, balik tayo. Habang umaandar yan ngayon, susubukan nating ikabit. Ulitin ko po kanina, yung inverter na ito ay 2000 watts yung nakalagay, pero actual power niya talaga na kaya niyang supplyan is 200. Take note, 200 lang po yon ang kaya niyang i-supply. Hindi po pwede ang rep. Ang electric fan pwede, isang electric fan, at pwede rin ng mga ilaw, kaya niyang i-supply yon. Basta maglilimit ka lang sa 200 watts. Now, meron din mga inverter na bibili talaga na yung mga original, medyo mahal ng konti. Yung sabi nila ay sine, sabi ganun eh. SYN yung mga ano niya, na pure sine. Ibig sabihin copper yung laman niya dun sa loob, no? Ayun, medyo matataas ang klase nun. Pag sinabi talaga nilang 1000 watts, 1000 watts talagang ilalabas nun. Now, balik tayo dito sa ating battery. Tulad na sinabi ko sa inyo, ito ay tinanggal ko lamang. Hindi to yung original na connection ko dati, kasi ako yung nag-ayos ng ng aking RE. Binago ko na to ngayon. Wala na yung computer niya. Pero under pa rin to, under construction mo. Ginagawa pa lamang. So may kisame na siya. So yan yung laman ng akin. No? Hindi pa masyadong tapos na tapos. Now, at yan mga yan ay ako na rin ang gumawa. Yung kisame na yan, mga ilaw, lightings, lahat, fan, at mga iba pa, no? Alarm setup, tsaka mga setup na kung saan yung atras sensor, meron tayong yung mga ganyan. Okay, mga sensor yan patras. May mga sensor sa atras yan. Pero ngayon magpo-focus muna tayo sa inverter na gagamitin natin kapag ka brownout. So ikakabit natin yung positive line ngayon. Okay, nakakabit na yung negative natin. Hindi pa? Okay, paano pa tayo sa positive line? So ikabit natin yung positive line, and then yung negative line natin. Kabit natin yung negative. So ikabit natin yung negative. Spark pa. Ibig sabihin gumagana. Okay. So eto, hindi pa siya na-on ha. Hindi pa natin na-on. Hindi pa natin na-on yan. Balik tayo dito sa ating power, natin, meter natin. 13.5 siya. Nasa idle po yan, 13.5. Okay. So subukan natin na i-on. I-on natin siya. I-on natin. Para tingnan natin yung adjustment niya. Pakinggan natin. So ibig sabihin gumagana yan. At pansinin natin kung naka-red yung ilaw ng button, yung ano niya, ilaw. So kung mapansin nyo, okay, hindi nakailaw yung red, hindi katulad kanina. Ngayon green lang yung nakailaw, dalawang green. So ibig sabihin good condition yung ating battery. Walang problema sa battery natin. Ibig sabihin green. Yung kanina naka-red kasi hindi siya supported ng idle, na yung idle sa RE, tapos walang kuryente na pumapasok. Now, ngayon, ready na yan para mag-supply ng kuryente sa ating mga bahay o sa ating bahay. So, tingnan natin yung power. Ang power niya ay ganun pa rin, 13.5. 13.5 yan dahil sa wala pa tayong pinapasok na kuryente o hindi pa natin siya ginagamit. Now, susubukan natin gamitan, no? Paandarin natin yung TV, yung ilaw, at tingnan natin kung anong ibababa ng ating kuryente. So malalaman pa natin yung ibang mga bagay dyan ng tuloy-tuloy, no? Tuloy-tuloy po natin ito para makakatulong naman tayo sa hindi pa nakakalam patungkol sa inverter. Okay, katulad kanina ng sinabi ko, kinakailangan patay yung main breaker natin. Ito, main breaker natin. So ngayon naman meron namang kuryente. Meron man tayong kuryente. Kaya nga lang susubukan natin na ating patayin ito at subukan natin gamitin yung inverter doon sa RE natin. So i-shutdown po natin para malaman po natin. Okay. Pinatay ko na po, no? Wala na siyang kuryente. So try natin na isaksak ngayon doon yung power supply natin.